Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Magandang balita para sa mga Filipino basketball fans. Si QMB ay pinayagan na ng FIBA na maglaro para sa Gilas Pilipinas bilang local at hindi naturalized player. So pwedeng na nga mabuo ang triple tower sa frontline natin ng 23-year-old Kai Soto, 25-year-old AJ Edu at 25-year-old QMB. Tiyak nga na magbibigay ito sa atin ng mas magandang tsansa na tapatan ng mga bigating team sa Asia at sa mundo. At kagandahan din mga kaibigan dito kay QMB ay very physical nga siya kung maglaro at matigas sa ilalim defensively. Medyo naalala ko nga sa kanya si C-Stan, tila ba mas bata at pinatangkad na version siya nito. May tira din siya sa labas na pwede pang ma-develop. Overall good news ito para sa Philippine basketball. Ngayon nga bukod sa tatlong bigs natin na lahat ay below 25 years old ang edad, andyan din sila KQ at Carl Tamayo na parehong 24 years old pa lamang. Si Dwight Ramos ay 26 years old. May mga tulad din ni Renz Abando na 27 years old pa lang. 25 lang din si RJ Abarientos at si Lebron Lopez, 22 years old pa lang ito mga kaibigan. Kahit na medyo underwhelming ang kanyang performance lately, ay pwede nga ma-develop ang kanyang depensa dahil hindi nga madalas na may Pilipino na kasing athletic niya. Dahil din sa pagiging available ni QMB na maglaro bilang local, posibleng tuluyan na nga mag-retire sa Gilas si Japet Aguilar. Kung sakali nga ay malaking salamat sa kanya dahil mula pa Powerade Team Pilipinas at unang version ng Smart Gilas ay parte na nga siya ng team. Kaya naman salamat sa iyong serbisyo para sa bayan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang kawawa naman ng Philadelphia 76ers dahil sila nga ay isang team na may very injury-prone lineup. Nagpapagaling sa kanilang mga injuries sila Paul George, Joel Embiid, Jared McCain at iba pa, mga key players kaya ng kanilang team. Ayon nga sa mga sources ay hindi maganda ang recovery ni Joel Embiid at malapit na itong mag-retire dahil dito. Hindi na nga katulad ng dati ang pag-heal ng kanyang tuhod at talagang bumibigay na ito. At ngayon nga ay nilabas pa lamang ng NBA ang full schedule of games. At sa kasamaang palad ay tabla nga ang Sixers sa pinakamadaming back-to-back games. Meron nga silang 16 back-to-back games sa 2025-2026 NBA season. Ganun din ang Denver Nuggets, Phoenix Suns, Charlotte Hornets at Washington Wizards. So most likely ay out na nga si Embiid ng at least 16 games. Wala pa dyan ng ibang games kung saan hindi siya inaasahan na maglalaro. Sa ngayon nga ay hindi din mga kaibigan tiyak kung magiging handa ba siya sa training camp, pre-season o kaya naman sa umpisa ng susunod na NBA season. So medyo minalas nga sila mga kaibigan sa schedule ng games dahil sa kanila pa natagpo ang pinakamadaming back-to-back games ngayong season. Habang si Amir Coffey naman ay ayaw na nga makipagsiksikan ng minuto sa very stacked lineup ng Los Angeles Clippers, kaya naman lumipat na siya sa Milwaukee Bucks. Pumirma siya dito ng isang 1-year deal. Sa first 6 seasons niya sa NBA ay naglaro siya para sa Clippers at very decent performance nga ang pinakita niya dito. Nag-average siya last season ng 9.7 points per game on 47% shooting sa field and 41% shooting naman sa 3-point line. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?